Ang China ay isa sa pinakamalaking bansa sa mundo. Sa lawak na ng nasasakupan nito, tila hindi pa din sila kontento dahil gusto ata nilang sakupin ang buong mundo. Kaya naman maraming bansa ang tila galit sa kanila at nagiging kaaway. Para sa video natin ngayon, samahan niyo kong libutin ang buong mundo upang alamin ang 19 na bansang kalaban ng bansang China. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Una ay ang Japan. Ang Senkaku Island ay parte ng Japan na kontrolado nito noon pang taong 1895. Ang islang ito ay pag-aari ng mga pribadong Hapones. Sa loob ng 100 taon, nagsimula itong angkinin ng China noong pang 1970s. Mas lalong tumaas ang tensyon noong taong 2012 nang bilhin ng gobyerno ng Japan ang 3 sa pinag-aagawang mga isla mula sa pribadong nagmamay-ari ng mga ito. Ang islang ito ay maaaring malaki ang maging tulong sa ekonomiya ng bansa. Mayaman kasi ito sa mga yamang dagat at malaki ang potensyal ng pagkakaroon ng langis at natural gas reservoir. Parehong pasok sa EEZ o Exclusive Economic Zone ng 200 nautical miles ng Japan at China. Subalit nag-overlap ang sukat na ito dahil ang dagat na naghihiwalay sa pagitan ng China at Japan ay 360 nautical miles lamang. Noong Abril 2014, isiniwalat ni Barack Obama na ang naturang pinag-aagawang teritoryo ay nasa ilalim ng US-Japan Security Treaty. Matatandaan kasi na nasakop noon ng Amerika ang ilang bahagi ng Japan, kabilang na nga dito ang Senkaku Island. Subalit ayaw makialam ng Amerika sa hidwaan ng dalawang bansa dahil baka pati sila ay madamay. Sa kasalukuyan ay wala pa ding formal na kasunduan kung kanino ba talaga ang bahaging iyon ng karagatan. Pero ang parehong kampo ay kapwa naghahanda sa posibleng mangyari sa hidwaan. Pangalawa ay ang bansang India. Ang India at China ay kapwa naniniwalang pareho silang may karapatan sa ilang bahagi ng teritoryong kani-kanilang nasasakupan. Ayon sa China, ang Arunachal Pradesh na bahagi ng India ay parte ng timog bahagi ng Tibet na isang rehiyon sa China, habang gate naman ng India na ang Aksai Chin na teritoryo ng China ay parte ng Ladakh na isang rehiyon sa India. Suma total, nasa halos 120 square kilometers ang sukat ng kabuuang lupa ang kanilang pinag-aagawan. Pinaniniwalaang nagsimula ang agawan noong pang taong 1914 na noong panahong iyon, ang India na kasalukuyang nasa pamamahala ng mga Briton at Tibet ay nagkaroon ng tinatawag na Simla Convention, kung saan pareho silang sumang-ayon na ang Arunachal Pradesh ay gawing border na lamang sa pagitan ng dalawang bansa na tinawag nilang McMahon Line. Wala itong naging problema sa New Delhi, subalit ang Beijing ay hindi kinilala ang naturang border. Noong 1962, nagkaroon ng halos 4 na linggong bakbakan sa pagitan ng China at India sa nasabing McMahon Line. Patuloy ang pag-aagawa ng mga bansa hanggang sa magkaroon sila ng pansamantalang kasunduan na tinawag na Line of Actual Control. Subalit patuloy pa rin ang away dahil sa umano'y paulit-ulit na paglabag sa kasunduan. Noong June 2020, nagkaroon na naman ng bakbakan sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa ang dalawang bansa ay nagkasundo noong taong 1995 na bawal silang magdala o gumamit ng kahit anong klase ng armas sa pinag-aagawang teritoryo. Nag-away ang dalawang kampo gamit ang kani-kanilang mga kamao at mga bagay na nasa kanilang paligid. Nasa halos 20 katawang namatay sa panig ng India habang bahagyang sugat lang umano ang tinamo ng mga Chinese. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang away ng dalawang bansa. Pangatlo ay ang bansang Nepal. Noong March 24, 1856, ang Nepal at Tibet ay nagkaroon ng kasunduan na tinawag na Treaty of the Padali o ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Nepal at Tibet ng China.
Ito'y nagtakda ng tamang border sa pagitan ng China at Nepal. Naging maayos naman at payapa ang dalawang bansa subalit napalitan ang kasunduang ito noong March 21, 1960 at tinawag itong Nepal-China Boundary Agreement. Matapos ang madetalyeng pagsusuri at pagsukat sa kani-kanilang mga nasasakupan, mayroong ilang parte ng border na medyo komplikado ang sitwasyon. Kaya nagkaroon din sila ng give and take agreement. Binigyan ng Nepal ang China ng halos 1,800 square kilometers ng lupa habang 2,139 square kilometers naman ang ibinigay ng China sa Nepal. Marami pang debate at legal moves ang kinailangan para ma-finalize ang border hanggang sa magtayo na sila ng 79 na permanenteng poste na magtatakda sa hangganan ng bawat bansa. Subalit dahil sa natural calamity, isang poste ang bumagsak at kinailangang muling itayo. Nagulat ng bansang Nepal dahil ang posteng ito ay itinayo sa parte ng Nepal na dati nakatayo sa parte ng China. Dito na muling nagkaroon ng hidwa ng dalawang bansa. Ang Mount Everest na parte ng Nepal ay nais na ding angkinin ng bansang China subalit hindi sila nagtagumpay. At noong mga nakaraang taon lamang, napabalitang nagtayo ng 9 na building ang China sa bahagi ng sakop ng teritoryo ng bansang Nepal. Hanggang sa ngayon, hindi pa din natatapos ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Pang-apat ay ang Bhutan. Nagulat na lamang ang bansang Bhutan nang sa kalagitnaan ng agawan ng teritoryo ng China at India ay nais na ring angkinin ng China ang silangang parte ng Bhutan na isang wildlife sanctuary. Ito umunoy bahagi ng Tibet. Sa makatuwid, bahagi din ito ng China. Patuloy pa rin ang negosasyon hanggang sa ngayon pero ang Bhutan ay malakas ang paninindigan na sa kanila ang bahaging iyon ng kanilang teritoryo kahit noon pa man at walang ebidensyang makapagpapatunay na ito ay pag-aari ng China. Panglima ay ang Taiwan. Mas malala ang nais ng China sa bansang ito dahil nais nilang angkinin ang kabuuan ng Taiwan. Ayon sa China, ang bansang Taiwan ay dating probinsya lamang ng China na nagsarili. Subalit ngayon, nais na ng China na ibalik na ito sa ilalim ng kanilang republika. Hindi naman sang-ayon dito ang marami mga Taiwanese. Kasalukuyang suportado din ng Amerika ang Taiwan kaya naman nahihirapan ng bansang China sa kanilang pagnanais. Pang-anim ay ang Russia. Sa kabila ng maraming kasunduang pinirmahan sa pagitan ng mga bansang China at Russia, pinipilit pa rin ng China na ang halos 160 square kilometers na bahagi ng Russia ay kanila. Ito ay kahit noong unang panahon pa man ay tinalo na ng bansang China ang Russia at napagkasunduan na rin na sa Russia mapupunta ang naturang teritoryo. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ding malinaw na pagbabago sa naturang iringan. Pang-pito ay ang Mongolia. Sa pagitan naman ng Russia at China ay ang bansang Mongolia. Ayon sa China, pag-aari nila ang buong Mongolia. Ito muna ay base sa shared heritage ni Genghis Khan at ng kanyang mga disipulo. May populasyon lamang ito na halos 3 milyon at wala itong kakayahang labanan ng China. Sa katunayan, nakadepende din ang bansang ito sa China ngayon pagdating sa kanilang ekonomiya. Ayon sa ilan, maaaring sa mga susunod na henerasyon, ang Mongolia ay tuluyan ng maging bahagi ng China. Pangwalo ay ang North Korea. Nagkaroon din ng iringan pagdating sa border o hangganan ng North Korea at China. Sa pagitan ng kanilang mga border ay ang Yalu at Tumen River na may mga islang walang nakatira. Hanggang sa kasalukuyan, nagtatalo pa din ang dalawang bansa kung sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari sa mga islang ito. Isa pa sa pinag-aagawan nila ay ang isang aktibong bulkan, ang Paiktoo Mountain. Noong taong 1963 ay nagkaroon ng lihim na kasunduan ng dalawang bansa, subalit sa ngayon ang naturang kasunduan ay wala ng bisa. Pang-siyam ay ang South Korea. Kung meron ng North Korea, syempre ay meron din ang South Korea. Nagkaroon sila ng overlapping air defense identification zone. Ito ay mula sa Socotra-Rock sa Yellow Sea na umunoy nagtatakda sa hangganan ng kanilang air defense identification zone. Subalit ang Socotra-Rock ay isa lamang bato na nakalubog sa dagat at wala itong kinalaman sa hangganan ng teritoryo ng bawat bansa. Pero ang South Korea ay nagtayo na ng helipad sa batong ito at ginamit upang mai-extend ang kanilang air defense identification zone. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang agawan ng dalawang bansa sa batong ito. Pang-10 sa ating listahan ay ang Laos. Pilit ding inaangkin ng China ang parteng hilaga ng bansang ito subalit ayon sa ilan, taktika lamang ng China ang kunwaring pag-angkin ito sa parte ng Laos upang mas lalo itong magkaroon ng kapangyarihan.
Kasama din sa mga bansang nakikipag-away sa teritoryo sa China ay ang Myanmar, Singapore at Tajikistan. Ang ilan pang bansang kalaban ng China sa mga teritoryo ay ang mga bansang nakapalibot sa South China Sea. Ipinipilit ng China na nais angkinin ang buong South China Sea dahil sa ito umano'y nasasaad sa 9-dash line na nasa orihinal na mapa ng China. Noon pang taong 1953 na matatanda ang ayon sa International Court of Justice, ang pag-angkin na ito ng China ay walang sapat na basehan at hindi dapat na kilalanin. Subalit hindi ito naging dahilan para manahimik na lamang ang China. Kabilang sa mga bansang ito ay ang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brunei, Taiwan at ang Pilipinas na kapwa ay pinaglalaban ang kani-kanilang karapatan sa teritoryo. Matatandaan na nagtayo ng artipisyal na isla ang China sa teritoryong pag-aari ng Pilipinas at nais din ng China na angkinin ang iba pang mga nakapaligid sa islang ito. Pilit ding inaangkin ng China ang Paracel Island na teritoryo naman ng Vietnam. Ito'y bilang pang-depensa umano ng China sa Hainan Island kung saan nakabase ang kanilang mga nuclear submarine. Sa bansang Indonesia naman ay inaangkin ng China ang Natuna Archipelago kung saan ang tubig na nagmumula sa parteng norte nito ay napatunayang posibleng maging source ng hydrocarbons. Inaangkin din ng China ang parte ng EEZ ng bansang Malaysia at Brunei na mayaman sa natural gas at langis. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!